Anong ginawa ko mabuti sa past life ko para ibigay ka sa akin, kahit hindi naman ako humiling? Dear Amihan Stories presents My Heart Belongs to My Nurse. Written by Ate Samuha, 21. Buongiorno, sir. 409 Garmaniego Villa. Magalang na sabi ni Ingrid. Hindi masukat ang kaba sa dibdib niya habang ipinapakita ang hawak na papel sa driver ng taxi. Nakasulat doon ang kumpletong address ng pagtatrabahuhan niya. The private villa. Hop in, miss. Sabi nito. Thank you, sir. So help me God. Bulong niya bago sumakay. Dala ang kanyang mga gamit. Kung hindi lang sana siya niloko ng agency ay isang public hospital sa Canada siya magtatrabaho bilang nurse, hindi bilang caregiver sa isang pribadong villa sa Roma. Itsura pa lang talaga nakakanerbiyos na. Anya na matitigan ng larawan na magiging amo. Nakaupo ito sa wheelchair, istrikto ang mukha. May nakakatakot na aura sa suot nitong itim na v-neck shirt. Dinagdagan pa ng Italian beard ang matikas itong itsura. Ngunit kapansin-pansin ang magaganda nitong mga mata na kulay abo. Huminga ng malalim si Ingrid at pinakalma ang sarili habang taimtim na nananalangin. Alam niyang wala siya makakapitan kundi ang sarili at ang pananampalataya sa Panginoon. Canada sana to eh. Sa totoo lang, second option lang niya ang Italy. Ang una niyang pangarap ay Canada, ngunit na-refuse ang visa application niya doon. Ayaw na rin niyang bumalik sa probinsya nila sa Nueva Ecija, kaya nag-apply siya sa Italy. Siguro nga, dito ang tadhana ko. Miss, that street is going to Garmaniag Villa. Pukaw ng driver sa atensyon niya. Napukurap siya. Bigla siyang kinabahan at napatingin sa direksyon na itinuro nito bago ihinto ang sasakyan. Kumunatan noon niya, ngunit hindi siya nagtanong nang mabasa ang signage. No trespassing for private landowners only. You can use your Dirito de Paso to the main gate, miss. Suwestyon nito. Totoo naman, may Dirito de Paso siya. Kumpleto ang requirements niya. Ang problema, nurse ang inaplayan niyang trabaho sa Italy, ngunit caregiver ang ibinigay sa kanya at tila pinabayaan na rin siya ng agency. Naiinis siya sa sarili dahil wala na siyang magagawa. Naroon na siya. Nakapirma ng 2 taong kontrata. Kung aapela pa siya, makakalaban niyang employer na mas makapangyarihan at mas mayaman pa sa kanila. Thank you, sir. Utal niyang pasasalamat. Bumaba rin ang driver upang tulungan siya sa bagahe niya. Here are your things, miss. Thank you. Mabuti at maayos kausap ang driver at tinuruan pa siya ng tamang gagawin. You're welcome, miss. Wika nito bago muling sumakay at magmaneho palayo. Siya si Ingrid Arevalo, 22 anyos, isang lisensyadong nurse na galing sa pamilyang may kaya naman sa buhay. Kahit hindi niya kailangang magtrabaho, pinili niya maging nurse dahil iyon ang passion niya. Kaya mo to, Ingrid. Kaya mo to. Pagpapalakas loob niya sa sarili. Sinunod niya ang itinuro ng driver. Ipinakita niya sa gwardya ang kanyang Dirito de Paso at pinapasok naman siya. Sa loob ng isang Italian compound, nakahilera ang mga luxury villa ng mayayaman. Isa doon ang pag-aari ng pamilya na magiging amo niya. Ang lalaki nagkaroon ng herniated disc sa lower back. Habang hinihila ang maleta, tinahak niyang kalsada patungo sa address na nakasulat sa hawak niyang papel. 409 Garmaniego Villa. Paniniguro niya na makitang hinahanap. Ito na nga. Ilang ulit niyang pinindot ang doorbell. Ilang minuto rin siya naghintay bago tuluyang bumukas ang gate. Lumabas ang isang ginang na naka-uniform. Base sa ayos ito, agad niyang nahinuha na isa itong katiwala ng may-ari ng villa. Buongiorno, senyora. Bungad niya. Bahagya pa siyang yumuko bilang paggalang. Sinuri siya ng ginang mula ulo hanggang paa. Kaya agad niyang iniabot ang mga papeles na hawa. Good morning to Iha. Filipino? Pabulong niyang tanong sa sarili. Hindi naman siya tanga para hindi matukoy ang Filipino accent nito. Bahagyang kumalma ang kabog ng dibdib niya sa isiping may kapwa Pilipina siya sa loob ng villa. Come inside, miss. Le estano aspettando. Thank you. Pasasalamat niya sa ginang
at hindi na siya nag-atubiling pumasok. Hinihintay na raw siya. Iyon ang ibig sabihin ng sinabi nito sa salitang Italian. Pagpasok pa lang nila sa bungad ng villa ay nakarinig na siya ng malalakas na boses. Sa palagay niya may pagtatalo sa loob. "Non voglio un assistente, mama!" Rinig niya sigaw ng isang lalaki. Kahit hindi niya lubos na naiintindihan ang bawat salita, malinaw sa tono nito ang galit. "Figliolo, per favor!" Sagot ng isang babae. Malumanay ang tinig nito, wari sinusubukang pakalmahin ang anak. "For what, mama? To make me feel that I'm useless?" Muling sigaw na lalaki. May isa pa lalaking boses ang sumingit, kalmado ngunit may autoridad. "Figliolo non è così, non sei inutil." Sa pagkakaintindi niya, na misunderstood daw na lalaking galit ang mga magulang at mali ang iniisip itong wala itong silbi. "But that is what you make me feel, papa, that I'm useless. Vito, please understand. No, papa. Figliolo, we are doing this for you, for your own good, because we love you. Your mama and I are thinking about your situation, your health, your future. Vito, you are our only child. Please don't think that we're doing this because you're useless. It's not like that, son. Again, I don't want a caregiver, papa, that's it. It's not a big deal to have a caregiver, Vito." Tatlong tao ang naabutan niya sa sala, abala sa mainit na pagtatalo. Napahinto lang mga ito na magsalita ang ginang nakasama niya. "Mi scusi, senyora. Sabay-sabay na napalingon ang tatlo sa gawin nila. Napalunok siya na magtama ang mga mata nila ng lalaking nakaupo sa electric wheelchair. "Senyora, l'assistente è qui." Imporma ng katiwala. Naiintindihan niya yon. Sinabi lang nito na naroon na siya. "Buongiorno, senyora. Magalang niyang bati. Nanlamig siya na maramdamang sinusuri siya mula ulo hanggang paa ng lalaking nasa wheelchair. "You're here, Miss Ingrid. Come here and sit down." Mabait na anyaya na magandang ginang. "Go, mababait ang mga amo natin." Bulong ng katiwala bilang pampalakas loob. Kinakabahan man ay lumapit na siya. "Don't be nervous, Miss Ingrid. My name is Antonia Garmaniego." Pakilala ng ginang. "This is my husband, Vitonio, and our only son, Vito. He is your patient." Hi. Hindi pa siya nakakapagsalita nang ituro siya ni Vito. "You, go back to the Philippines. Vito." Sabay na saway ng mga magulang nito kaya napahinto ito sa pagsasalita. "Again, I don't want a caregiver. That's it." Matigas ang tinig nito bago pinandar ang wheelchair at iniwan sila sa sala. "I'm sorry for my son's attitude, Miss Ingrid. Please be patient with him." Pakiusap ni Vitonio Garmaniego. "Yes, senyor, I will." Magalang niyang tugon. "Thank you." Ipinaliwanag sa kanya ang mga dapat at hindi dapat gawin bilang caregiver. Nabanggit din na kung maaari ay kumbinsihin niya ang pasyente na sumailalim sa operasyon. "Okay, senyor." Nang wala na siyang katanungan, ay pinahatid siya sa kanyang silid na katabi lang ng kwarto na lalaki. Mabait at maunawi na mga ito. Sa villa, karamihan sa mga katiwala ay Pilipina. Subok na raw kasi para sa pamilyang Garmaniego ang mga OFW na galing sa Pilipinas. Nasa kusina si Ingrid ng araw na yon, habang naghahanda siya ng tubig na dadalhin sa alaga dahil oras na ng pag-inom ng gamot ay nagsalita ang mayordoma. "Mabait naman yan si Sir Vito, Ingrid." Pahayag nito. "Talaga po, manang?" Parang ayaw niyang paniwalaan yon. "Oo, iha. Naging ganyan ang ugali niya na maaksidente siya at iwan ng nobya. Naawa kami sa kanya pero ayaw niyang kinaawaan siya." Ganun po ba, manang? Ang harsh naman po ng girlfriend niya. Literal na iniwan talaga siya?" Tanong niya. "Oo, akala ng babae hindi na makakalakad si Sir. May herniated disc siya sa ibabang likod. Naiipit na ng mga ugat na bumubuo sa sciatic nerve niya, kaya nakakaramdam siya ng matinding sakit at panghihina sa binti. Kung hindi maagapan, pwede raw yung magdulot ng permanenteng kahinaan o pagkawala ng kakayahan tumayo. Kaya nire-recommenda sa kanya surgery kasabay ng physical therapy.
Ano pong dahilan ng aksidente niya, Manang? Curious niyang tanong. Car accident. Iniwasan niyang batang tumawid. Papunta sana siya sa kumpanya niya. Nagkaroon ito ng sciatica matapos maaksidente at magkaroon ng herniated disc sa likod. Ang sciatica ay nangyayari kapag naiipit ang sciatic nerve dahil sa kondisyon tulad ng spinal stenosis, bone spur o disc injury. Ang sciatic nerve ay mula sa ibabang likod pababa sa puwitan at hanggang sa bawat binti. Kapag matindi ang pananakit, maaari na talagang mahirapan o hindi na makalakad ang pasyente. Kaya pala. Taga-saan ka po pala sa Pilipinas, Manang? Tanong niya. Sa Mindanao ako, iha. Ikaw ba? Taga Nueva Ecija po. Sa awa ng Diyos, mabait ang amo natin. Hindi nananakit. Hindi tulad ng napapanood at naririnig ko sa balita na minamaltrato ang mga katulong. Kaya nagpapasalamat pa rin ako. Kahit sobrang laki ng bila, at least safe tayo. Kaya nga po, Manang. Hindi niya natapos ang pangungusap na may tumawag sa kanya. Ingrid! Nataranta siya, kaya inayos niya ang sarili. Kinuha ang mga gamot at nagmamadaling tinungo ang pinanggagalingan ng boses. Yes, sir? Nanginginig niyang sagot. Takot siya sa lalaki, para kasing laging galit. Where are my meds? Agad itong tanong. Here, sir. Inabot niya ang lalagyan ng gamot. Water, Ingrid. I'll just get it. Wait, sir. Mabilis na siyang tumalikod. Faster! Iyon ang huling narinig niya bago ito iniwan sa pool area. Hingal siyang bumalik at iniabot ang isang basong tubig. Late. Sita nito at masama pa siyang tinignan. I'm sorry, sir. I was preparing your medicine and water when you screamed my name. I panicked. I thought something had happened to you. Paliwanag niya. I don't need an explanation. I need you on time. Malamig nitong sagot. Pinaandar na naman ang wheelchair at iniwan siya. Napabuntong hininga na lang siya. Ganoon lagi ang trato nito sa kanya. Maaari naman siyang utusan ng hindi ito sumisigaw. Unti-unti nang nauubos ang kanyang pasensya. Ay nako, gwapo sana pero ugali parang asong nasiraan ng bait. Bulong niya. Mabilis siyang sumunod ngunit biglang huminto ang lalaki at kunot noon lumingon sa kanya. Pangit talaga ng ugali. Magsalita man siya ng wikang Tagalog ay hindi naman ito nakakaintindi. Pure Italian na mga Garmaniego, kahit napapalibutan ng mga Pilipino mga ito. What are you saying? Blankong ekspresyon nito nang tanungin siya. Nothing, sir. You're lying, Ingrid. No, sir. I'm not lying, promise. Depensa niya sabay iling ng ulo. Tumaas ang isang kilay nito at umiling din sa kanya. Your facial expressions, gestures, posture, and even your tone of voice are powerful forms of communication. Anyway, body language and nonverbal communication are my specialty. I can read you, Miss Ingrid. I am part of our country's elite special force before. One more thing. Curiosity killed the cat. Wika nito at nagpatuloy na sa pag-alis. Hindi naman ako curious. Anong pinagsasasabi niya? Anya at muli siya napailing sa kanya ito sinundan. Samantala, hindi makapaniwala si Vito sa nakikita. Ilang beses na niyang ipinakita masamang ugali pero hindi pa rin sumusuko ang caregiver niya. Sa halip na magreklamo, mas lalo pa siya nitong inalagaan. 31 anyos na siya, isang purong Italiano. Siya nag-iisang anak ng may-ari ng VG International Airlines. Ang kanyang ama ay veteranong piloto na namuno sa sariling airline. Dati rin siyang kasapi ng Elite Special Force at umalis sa serbisyo matapos magtayo ng sariling intelligence agency sa Roma. Oh Dio! Bulong niya sabay hilamos sa mukha gamit ang palad. Pinagmamasdan niya si Ingrid mula sa malayo. Abala ito sa ginagawa. Kita niyang effort nito. Ni minsan, hindi niya narinig na nagreklamo ang babae kahit na may mga pagkakataon na nagsasalita ito sa sariling lengguwahe at iyon ang hindi niya maintindihan. Is it true that Filipinos have a good heart and kind attitude? Mahina niyang usad. Ayaw niyang kaawaan siya ng kahit sino. Iniwan siya ng dating nobya dahil sa nangyari sa kanya. Hindi man lamang ito na natili sa tabi niya. Simula noon, mas pinili niya mapag-isa.
Ayaw din sana niyang kumuha ng caregiver, pero desisyon yun ng mga magulang niya at wala siya nagawa. Ingrid, tawag niya. Lumingon ang babae at mabilis siyang umiwas ng tingin. Ilan segundo lang, nasa harap na niya ito. Sir, do you need anything? Ramdam niya ang panginginig nito tuwing malapit siya. Comb my beard. Utos niya sabay hawak sa baba. Makapal na ang balbas niya hanggang pisngi. Gusto niya lang naman na palipitin ang babae. What? Tanong nito halatang naguguluhan. I said, comb my beard. Aminado siya, pinagtitripan niya ito. Naiinis man siya sa sarili, ngunit naaaliw siyang panoorin ang reaksyon nito kapag nagpapanik. Go! Where's the comb? Tanong nito. Get it from my room, Ingrid. Okay. Sagot nito saka tumalikod. Hinintay niya ang babae sa garden area. Nakaupo siya doon, nagpapahangin habang nakaharap sa papasibol na araw. Sir? Tawag ni Ingrid. Lumingon siya at kumunatan noon niya na makita ang hawak nito. Is that a comb? Tanong niya. Hawak ng babae ang luma niyang pang-ahit na matagal na niyang hindi ginagamit. Tech Trans Shaver. Maikling sagot nito. I asked for a bird comb, Ingrid, not a shaver. Curious lang po ako, sir. Bakit kailangan yung suklay ng balbas niyo? Tinignan niya ito ng diretsyo kasi wala naman siya naintindihan. Is it itchy because you have kuto? Sabay kamot ito sa sariling ulo. What kuto, Ingrid? Insect, sir. Insect? Ulit niya naguguluhan. Yes. What kind of insect? Seryoso niyang tanong. Lies. Hindi niya alam kung maiinis o matatawa ba siya sa babae. You're not funny, Ingrid. Walang emosyon niyang sambit at tinalikuran ito, ngunit may bahagyang ngiti sa labi. I'm serious, sir. You'll become pogi if you shave your beard. Promise. Habol nito. Huminto siya at bahagyang lumingon. What's pogi? Tanong niya. Hininto niyang wheelchair at humarap kay Ingrid. Seryoso ang mukha niya. Ayaw niyang mahalata nitong natawa siya sa biro tungkol sa insect. Handsome, like juice. Sagot ito. Thank you. Pagkuway, iniwan na naman niya ito. Ang hirap kaya mag-English. Ang hirap mo ring pasayahin, Sir Vito. Reklamo nito. Hindi niya naintindihan ang sinabi nito pero balak niyang magpaturo ng salitang Tagalog sa susunod. Mamaya niyan ay minumura na pala siya. English, please. Sabi niya na mapansing sumusunod ito. Dumiretso sila sa veranda ng villa. It's hard kaya, wika nito. Habang tumatagal, nasasanay na siya sa presensya ni Ingrid. Madaldal ito. May takot man sa kanya pero nagagawa nito na maayos ang trabaho. Samantala ay hawak na ni Ingrid ang makapal na dictionary na dala niya galing sa Pilipinas. Ngunit nag-aalangan siya lapitan ng amo dahil tahimik ito nakaupo sa wheelchair habang pinagmamasdan ng mga halaman. Sir Vito, are you okay? Pero sa huli ay nilapitan din niya ito. Hindi nga lamang ito kumibo, kaya napabuntong hininga siya. Parang malalim nga ang iniisip ito at mabigat ang dibdib. Siguro iniisip pa rin ito ang kalagayan. Kapag hindi mo pa ako pinansin, sige ka, mumurahin kita. Sa lubong ang makapal nitong kilay ng binalingan siya at tinaas nitong hawak na dictionary na ikinaawang ng bibig niya. Don't distract me, Ingrid. I'm learning your language. In case you're talking trash about me. So tahimik. Namilog ang mga mata niya na mabanggit ito ang salitang tahimik. Curious, you know I am a fast learner. I wouldn't be part of the elite special force if I were incompetent. Lah, hindi naman po ako curious. Medyo shock lang po, sir. Naiiling yan sambit. Ipinakita niya rin ang dala niyang dictionary. Kanina pa ako dito, sir, but I hesitated to approach you because you were so quiet. Baka angilan niyo naman ako, mahirap na po. Please get my laptop. Utos ito, itinuro ang laptop sa mesa. Tumango siya at kinuha yon. Ano pong gagawin niyo dyan, sir? Usisa niya na para bang naiintindihan na siya nito agad. Speak slowly, Ingrid. I only know a little so far. Sus, fast learner daw si sir. Basic Tagalog lang yata ang alam.
Ingrid, you're doubting that I'm a fast learner? Tanong nito na parang naiintindihan na naman ang sinabi niya. Kung fast learner ka po, sige nga sabihin mong maganda ako. Nakangiti niyang sabi. Tumas ang bahagya ang kilay ni Do. I know that maganda means beautiful. So, do you want me to say that you're beautiful, Ingrid? Bakit po? Hindi po ba ako maganda? Ikaw yata nagdududa sa ganda ko, sir eh. Komento niya. Napahilot na ito sa sentido. Ay, ewan ko sa'yo, Ingrid. Napasinghap siya sa sunod itong sinabi. Tama ka nga. Fast learner ka pero yung natutunan mo na mabilis ay kung paano mambara sa kausap no, sir? Ingrid, dahan-dahan okay? Napangiti na siya sa sinabi nito dahil nag-e-effort itong matutong magsalita at umintindi ng salitang Tagalog. Noted, sir. Tugon niya. Brew me some coffee now, Ingrid. Okay, sir. Sandali lang po. Tatalikod na sanay siya nang may pahabol pa ito. Si Bella, Ingrid. Po? Sino po si Bella, sir? Curious niyang tanong. Napangisi ito. Teka, minumura niyo po ba ako? It's up to you to understand what I said, Ingrid. Wika nito at pinagdao pa ang mga palad habang nakatingala sa kanya. Ang daya niyo po, sir. Anya saka tumalikod. Nang makabalik siya dalang kape ay tahimik na. Sir, may I ask you something? Pukaw niya sa atensyon nito. What is it, Ingrid? Why don't you want to get treated, sir? Natigilan ito at parang nag-iisip pa sa isasagot. I hope you won't get offended, okay? Is this because of your ex? Huwag ka po sana magalit, sir. Pinagdikit pa niyang hintuturong daliri, baka kasi sabihan siya nito na pakailamera. Subalit sa halip na magalit ay napahalakak ito. Napatingin kasi ito sa kamay niya bago siya tinitigan sa mga mata. I don't know either, Ingrid. Maybe I'm also frustrated with myself. And maybe I'm just tired. San ka naman po napagod? Sir, I understand your parents. Gusto ko nilang tulungan para hindi ka malugmok sa lungkot dahil sa sitwasyon mo ngayon. But you're the one pitying yourself. That's why I hope you help yourself and don't hurt your mom and dad. Mahaba niyang sambit. Even if I didn't understand some things, I still got your point, Ingrid. Bumuntong hininga pa ito. You won't always understand everything. Sometimes, it's only sincerity that makes sense to you. Nakangiti niyang sambit at unti-unting sumilay ang matamis nitong ngiti. At hindi ka dapat nagsasabi na baka pagod ka lang. Luke, may oras ka pang matuto at umintindi ng lengguwahe namin. Sir, nag-e-effort ka oh. Sabay turo niya sa dictionary pero bumagsak ang balikat ito. I told you, Ingrid, dahan-dahan. Sita nito, nakangiting tumangulang siya. Dinaldal niya ulit ito upang magpagamot na. Karaniwan nagsisimula ang paggamot sa non-surgical na paraan, gaya ng mga ehersisyo para palakasin ang likod at binti, pag-inom ng gamot para sa pananakit, at pag-aalaga sa postura, upang maibsan ang kirot at masuportahan ang mga kalamnan sa likod. Sa kaso ng binata, hindi ito nagpagamot, kaya kinakailangan na nitong sumailalim sa operasyon upang tanggalin ang pressure sa sciatic nerve at maibalik ang normal na paggalaw, lalo na't hindi na sapat ang simpleng therapy para maibsan ang matinding sakit. Matuling lumipas sa mga araw. Sa huli, napapayag din ni Ingrid si Vito na magpa-surgery. Sumailalim din ito sa physical therapy. Ayaw niyang matapos ang kontrata niya nang hindi pa ito tuluyang gumagaling. Here we are! Anya sa kanaunang bumaba mula sa sasakyan. Salamat, Ingrid. Sabi ng binata. Napangiti siya. Medyo may improvement na nga ito. Walang anuman, sir. What does it mean, Ingrid? You're welcome. Naku, nasa na ulit yung fast learner, Sir Vito? Ingrid, inaasar mo ko. Natawa siya sa tinura nito. Hindi po, sir. Kayo naman, I'm just kidding. Napatingin sila sa front door na lumabas sa mga magulang nito. Son, you actually went through with it. Sigaw ni Sir Vitonio Garmaniego, ang ama ng binata. Halatang nagulat at sabay ngiti na makitang anak na maayos na naglalakad, ngunit kailangan pang alalayan. Yes, Dad, I couldn't put it off any longer. I just wanted to finally take care of myself. Sagot nito. We are so proud of you, son. It's about time you face this. Sabi naman ng mami nito,
habang hawak ang braso ng anak at tinutulungan nitong pumasok. Nanatili naman siya nakatayo sa gilid, pinagmamasdan ng pamilyang Garmaniego. Ramdam niya ang saya sa mga mata ng magulang ni Vito. You really did it. Finally faced it. Bulong niya sa sarili. I hope this marks a fresh start, a full recovery for him. Naglakad na sila papasok sa bahay. You have no idea how relieved we are, Vito. Seeing you like this, walking without pain, it means the world to us, my son. Sambit pa ng ginang, lumuluha na rin ito. I know, Ma'am. I didn't realize how much it would affect everyone. But I'm ready to get stronger now. Sabi ng binata. Pagkuway sinulyapan siya nito, ngumiti pa bago nagsalita. And thanks to that persistent caregiver you hired, Mom and Dad, I chose not to pity myself, just like Ingrid said. Napanguso siya sa sinabi nito. Nilapitan naman siya ng ginang at hinawakan ng magkabila niyang kamay. Ingrid, thank you so much. We owe you a lot. Would you like us to help you work in Canada? You're a nurse, not just a caregiver. Sorry for that, Iha. Sa sinabi nito ay napatingin siya sa binata. Kitang-kita niya kung paano nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Napalunok ito at nag-iwas ng tingin. No, ma'am. Thank you, but I'm determined to finish my contract with you. I still want to take care of my patient. Magalang niyang sabi. Nang muli niyang sulyapan si Vito ay diretsyo ng tingin nito sa kanya. Okay, I'm happy to hear that. Tumangulang siya at sumunod na rin sa mga ito. Makalipas ng ilang araw, nasa labas sila ng villa, nag-e-exercise at stretching. Ngunit nagpahinga muna sila ng ilang sandali. Nang maisipan naman niyang magbiro, napakaseryoso naman kasi ng lalaki. Heto. What do cows do on a date night? Tanong niya. Napahinto ito tumingin sa kanya. What? Kudot noon tanong nito. Go to the movies. Sagot niya sabay gaya ng pagmu ng baka. Ngunit sumama lang ang timpla ng mukha nito. Corny, Ingrid. Komento nito. Sus, corny daw. Last na lang. Itinaasaman niyang hintuturo. No, Ingrid, that's enough. Sorry naman, huwag killjoy. Stop it, okay? That joke didn't make me laugh. Napanguso siya at nang makita yon ng binata ay bumuntong hininga ito. Fine, go on. Lumapad ang ngiti niya at muli siya nagpatuloy. What's a car's favorite meal, sir? What is it? Mariin na tanong nito. Breakfast, sir! Sa puntong yon, hindi na nito napigilan na mapangiti. Ngunit pinipigilan naman ang matawa. So, sir, comment ka na. Okay, that's better. Nanalo ka na, Ingrid. Oh, diba? Mas pogi kang tignan kapag masaya tumatawa ka, Sir Vito. Salamat, Ingrid. Walang anuman, sir. Pero you look more handsome if you shaved your beard. Sabay turo niya sa pisngi. Okay, I will shave it later. Mabilis sa tugon naman ito. Ingrid, I just found out your agency tricked you and you're supposed to be working in Canada? Yes, pero no choice ako because I've already signed the contract, sir. Mahina niyang paliwanag. But do you regret it? Usisa nito at napaisip naman siya. Hindi naman. I have no regrets knowing I helped someone. At first, I felt a bit uncomfortable since I preferred the hospital over staying in the house. But because you were kind, I eventually felt at ease, sir. Napatango ito at ngumiti sa kanya. Thank you, Ingrid. You're welcome, sir. Tara na sa loob. Medyo mainit na kasi. Mainit na? Tanong nito, itinuro niya ang sikat ng araw. Oh, I see. Let's go. Sabay na silang pumasok sa loob. Hindi na malaya ni Ingrid na umabot na siya ng 2 taon sa Italy. Napalapit na ang loob nila ni Vito sa isa't isa. Subalit malapit na ring matapos ang kontrata niya at babalik na siya sa Pilipinas. Ingrid, come here. Tawag ni Vito. Mabilis naman siyang sumunod sa banyo. May papagawa ka po, sir? Tanong niya. Shave my beard. Iniabot ito ang shaver sa kanya. You know you can do that yourself, right? Sabi niya. Mula nang pumayag siya noon, siya na ang laging nag-aahit ng balbas ito. But I want you to do it. Sagot nito na parang nakikiusap. Ay nako.
Bulong niya bago kinuha ang shaver. Thank you. Sabi nito at napasinghap siya nang hawakan siya nito sa magkabilang baywang. Sir Chansing yan ah. Pinandilatan pa niya ito ng mga mata. Mariin itong naitikom ang bibig bago nagsalita. I just want you to sit here so it's easier for you. Okay naman kung nakatayo lang ako dito, no need na, basta yumuko ka lang. Sabi niya pero kumunot lang ang noon nito. But Ingrid, ayoko mahirapan ka. Nauutal na sambit ito at pinaupo na siya sa sink dahil doon ay mas napalapit ito sa kanya. Kapag nahulog ako, mahina niyang sambit. I won't let that happen. I'll make sure to catch you. So, sige na nga. Kunwaring napipilitan siya. Huminga siya ng malalim at nagsimulang mag-ahi. Hinawakan niyang pisngi nito para maging steady. Napalunok siya na mapansin ang labi nito. Thank you for everything, Ingrid. Seryosong sabi nito. Trabaho ko po yun, sir. But it's not your job to stay anymore. But I want to do this for you. Sagot niya. Dahan-dahang idinikit ni Vito ang noon nito sa kanya at napapikit naman siya kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso niya. I'm gonna miss you, Ingrid. Naramdaman niya ang pagdampi ng labi ni Vito sa noon niya. Dahan-dahan niyang bumaba sa ilong sa magkabilang pisngi hanggang sa tuluyang nagtagpo ang mga labi nila. Me too. Mahina niyang sagot. Naramdaman niya ang pagngiti nito. Samantala ay muling hinalikan ni Vito ang dalaga. Nabitiwan na nito ang hawak na shaver at pumulupot na mga braso nito sa leeg niya. Humigpit din ang hawak niya sa baywang nito. Ngunit naputol yon na may sunod-sunod na kumatok sa pinto ng banyo. Kapwa sila naghahabol ng hiningat na palingon. Filiola, sisay? Boses yun ang mami niya. Si mama. Sagot niya, ngunit ang atensyon niya ay nakay Ingrid. Masuyo niyang hinaplos sa nagiinit itong pisngi. Hay una bisita, Filiolo, in soggiorno. Kumunat ang noon niya. Sa loob ng 2 taon sa villa nila, wala ni isang bumibisita sa kanya. Chi, mama? Tanong niya. Guarda li, Filiolo. Tugon nito at sinabing tignan na lang niya. Babi ni mama. Sagot niya bago tinulungan si Ingrid na makababa mula sa gilid ng lababo. Nagilamo siya at tinanggap ang face towel na iniabot ng babae. Malinis na mukha niya. Let's go. Anya kay Ingrid. Tumango ito't sumunod. Pagdating sa sala, natigilan siya na makita ang babaeng nasa living room. Camila? Amore! Masayang sabi ng babae at mabilis siya niyakap na mahigpit. Hindi siya agad nakagalaw, ni hindi niya inaasahang makikitang muli ang dating nobya. Sir, excuse me. Mahinang paalam ni Ingrid. Doon lang siya natauhan. Pipigilan sana niya ito pero nahawakan na ni Camila ang kamay niya at hinila siya paupo sa sofa. What are you doing here? Walang emosyon niyan tanong sa babae. I'm visiting you, amore. Tumawa siya ng mapakla. Sa pagkakaalam niya, nakipaghiwalay na ito sa kanya nung malaman itong hindi na siya makakalakad. Did you forget that you broke up with me, Camila? Paalala niyan tanong. I'm sorry for that, Vito, but I'm here because I still love you. Mi dispiace, Camila. Manon ternoro da qual tune che mi ha rifiutato. Sambit niya. Sinabi niya sa babae na hindi na niya ito babalikan pa dahil sa pang-iiwan nito at pagtanggi sa kanya. Vito, please. Pakiusap nito. Malamig niya itong tinignan. You are not the woman who deserves the love I can give, Camila. When you left me, you showed me that you don't deserve my last name. Now, go home. Nang tatalikod na siya, naramdam niyang niyakap siya ng babae sa bewang. Umigting ang panga niya sa inis. Please, I will do everything. Just come back to me, amore. Pakiusap pa nito. Don't make me repeat what I said, Camila. No matter what you do, nothing will change. Pagkatapos noon ay iniwan niyang babae sa sala at umakyat siya sa kanyang kwarto. Hindi na niya babalikan ang dating kasintahan at mas lalong hindi na ito ang itinitibok ng puso niya. Sa kabilang banda ay hindi naman naiwasan ni Ingrid na marinig ang usapan ng dalawa. Kahit may halong Italian, naiintindihan niya ang ibig sabihin. Bahala kayo dyan. Mahina niyang sabi na makita niyang umalis na ang amo niya.
Maglalakad na sana siya papunta sa pool area nang marinig niya ang boses babae. Hey, wait! Lumingon siya at nakita niyang siyang tinuturo nito. Lumapit naman siya. Yes, madam? Magalang niyang sagot. Pasimple niya itong pinasandahan ng tingin. Maganda ito at sopistikada. Walang duda na naging nobya ito ni Vito. You're the caregiver, right? Tanong nito. Yes, madam. Can you help me, miss? Kumunot na noon niya. What help, madam? If it's okay with you, I will take care of Vito for now. I want him back. Sandali siya natahimik. Wala naman siyang karapatan tumutol dahil caregiver lang siya. Okay, madam. Nauutal niyang sagot. Thank you. Nakangiti nito'ng sambi. Ngunit biglang bubigat ang dibdib niya. Mula noon, si Camila na ang nag-alaga kay Vito. Pumayag din ang mga magulang nito dahil tapos na ang kontrata niya. Kahit may mga pagkakataon na hinahanap siya, ay siya nang kusang umiiwas. Bakit nga ba ganito ang nararamdaman ko? Dapat maging masaya na ako dahil magaling na si Sir Vito at mukhang okay na ulit sila ng ex-girlfriend niya. Napahaplas pa siya sa dibdib, subalit naalala niya ang nangyari sa banyo. Pero wala lang kaya sa kanyang halik na yon? Ingrid? Napaigtad siya sa gulat na marinig ang boses ng binata. Napangiti ito na makita siya at kusang bumilisan naman ang pintig ng puso niya. Ingrid, usap tayo. Kung nasa ibang sitwasyon lang siya, ay baka natutuwa pa siya dahil nagsalita na naman ito ng Tagalog, ngunit hindi niya magawang magsaya. Sumenyas lang ito sa kanya. Last na to, makikipag-usap lang ako at ayoko ring umuwi na hindi ako nakakapagpaalam sa kanya. Nang akmang susunod na siya ay nakita niyang papalapit si Camila. Go away. Malamig nitong sabi. Umatras siya at walang nagawa kundi sumunod. Sinundan na lang ng tingin ng babae na nagmarcha papunta sa kwarto ni Vito. Dumating ang araw ng pag-alis niya. Imbes na 1 linggo pa ay napaaga yon ng 3 araw. Hindi na siya nakapagpaalam kay Vito dahil wala ito nang umalis siya. I'm back, Pilipinas! Masaya niyang sabi paglapag ng eroplano. Ramdam niya agad ang init ng hangin. Nag-check-in muna siya sa hotel bago bumiyahe pa uwi sa Nueva Ecija. Sa biyahe pa lang ay tumatawag na ang mami niya. Anak, nasan ka na? Tanong nito, nasa boses ang saya. Malapit na po ako, mami. Mahina niyang tugon. Sige anak, naghihintay kami dito. Ingat ka ha? Opo, mami. Pagdating niya, totoo nga naghihintay ang pamilya niya. Naroon ang ate niyang si Ila na isang pulis at ang bunso nilang si Faustina na nagtatrabaho sa cruise ship. Nandiyan si Ate Ingrid! Sigaw ni Faustina saka tumakbo palapit sa kanya. Ate, I miss you! Sabay halik nito sa pisngi niya na ikinatawan niya. I miss you, Ingrid. How are you? Tanong ni Ila habang niyayakap din siya. I'm fine, ate. Mas brave na ako ngayon. Sagot niya. Sunod niyang nilapitan ng mga magulang. Mommy, Daddy! Napaluha siya. Sobrang namiss niya mga ito. Welcome home, anak. Huwag ka na lumayo sa amin, ha? May napatunayan ka na kaya sapat na yon. Malambing na sabi ng mami niya. Tumangulang siya at pinunasan ng pisngi nito. Inakay na rin siya papasok ng bahay. Hindi sila magkamayo sa kwentuhan. Ibinigay niya ang mga pasalubong. Hindi lang sa pamilya kundi pati sa mga kasambahay na malapit sa kanya. Samantala, nagalit si Vito na malaman niyang umuwi na si Ingrid sa Pilipinas nang hindi niya alam. Sa pagkakaalala niya, may 4 na araw pa ito dahil 1 linggong usapan. Mama! Galit na tawag niya. Nasa sala mga magulang niya at nagmemeryenda. Why didn't I know that Ingrid already left? You don't know? Nagtatakang tanong ng papa niya. I told Camilla, didn't she tell you? Sagot naman ng mama niya. Nakakunot pa noon ito. What? Inis niyang sigaw at saka napasabunot sa sariling buhok. How many times do I have to say that I won't go back to her? I want Ingrid, mama. I want her to be part of our family. Sabi niya at saka pabagsak na umupo sa sofa sa tabi ng kanyang ama. You want a Filipina, ha? Biro ng ama niya sabay akbay sa balikat niya. Si. Diretso niyan sagot. Mahigpitan nakakuyom ang kamao. Mahal niya si Ingrid. Ngayon ay malinaw na sa kanya yon.
Nagtataka lang siya noon kung bakit tuwing ipapatawag niya ito sa kwarto, si Camila ang dumarating. Kaya hindi niya naamin sa dalaga ang tunay niyang nararamdaman. Then go son, pursue the love of your life. Suporta ng kanyang ama. Then, you take me to the Philippines, Papa. You know I've never been to that country. Sabi niya, nagsalubong naman ang kilay nito, samantala ang mama niya ay nakangiti lang. Why would I escort you? You're not a child anymore, son. Wika nito at napailing pa. Piloto ka, Papa. Sabi niya at pareho nagulat ang mga ito. Hey, when do you start speaking Tagalog, son? Namamangha nitong tanong. I've already learned a lot, Papa. Proud na sabi niya. Well, honey, that's what happens when people are in love. Singit ng kanyang ina. Natuloy ang plano ni Vito na pumunta sa Pilipinas. Sa loob ng 1 buwan, inasikaso niya lahat ng kinakailangang papeles at paghahanda. Tiniyak niyang maayos ang bawat detalye bago ang kanyang pag-alis. Hindi naman siya nahirapang hanapin ang bahay ni Ingrid sa Nueva Ecija. Ingrid! Tawag niya na makita ang babae sa tapat ng malawak na bukirin. Tanaw niya ang malaking bahay. May kasama itong lalaki at naglalakad. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ingrid! Ingrid! Sigaw niya at mabilis na lumapit. Ingrid, wait! Hinawakan niya ito sa braso, dahilan para mapatingin ito sa kanya. Ha? Gulat na sabi ng babae. Excuse me? Pilit itong binabawi ang kamay. Do I know you, sir? Kumunatan noon niya at nakaramdam din siya ng kirot sa dibdib. Mahigit 1 buwan pa lang ang nakalipas pero nakalimutan na siya nito. You don't know me? Malungkot niyang tanong. No sir, and I'm not. Ate! Naputol ang sasabihin nito na may tumawag. Isang babae ang tumakbo palapit sa kanila. Oops, foreigner! Sabi nito sabay tingin sa kanya. Bahagya pa nakataas ang isa nitong kilay. Natigilan naman siya dahil magkamukha ang dalawa. Hi sir, you're so handsome. I'm Faustina. Pakilala nito, pinaliit pa ang boses. Pero syempre, hindi kita bet. May love of my life na ako. You're Faustina, but why do you look so much like Ingrid? Naguguluhan pa niyang tanong sa babae. Oh, are you looking for Ate Ingrid? Napatango siya sa tanong nito. Halika na! Sabay nito, sabay kapit sa braso niya. Naguguluhan man pero napatingin pa rin siya sa isang babae. Hindi na siya sigurado kung si Ingrid ba yon dahil wala siyang nararamdaman na familiarity. Tumango lamang ito at bumalik sa lalaking kasama. Wait! Protesta niya habang inaalis ang kamay ni Faustina sa braso niya. Why, foreigner? Maarte nitong tanong. I want to talk to Ingrid. Do you know her, miss? Kaya nga dadaling kita kung nasan si Ate Ingrid. Really? Tanong niya. Dumaan sila sa grupo ng mga lalaki nagiinuman. Faustina, tuba oh! Alok ng isa. Ay sige ba, uncle? Painumin natin tong bisita ni Ate Ingrid. Sagot nito, at basta na lang siyang hinatak pa upo. Iniabot nito sa kanya ang baso. No, I don't drink alcohol. Tanggi niya. Kung hindi mo iinumin, hindi kita dadaling kay ate. Banta nito, napanunok naman siya. Si Faustina ang unang tumungga, saka pinasa sa kanya ang baso. Napabuntong hininga siya. Wala siyang choice kundi sumunod sa kamukha ni Ingrid. Mataas naman ang alcohol tolerance niya. Goods po ba, foreigner? Tanong nito sabay thumbs up. Iba ang lasa ng alak, matamis sa maasim. Faustina, anong Naputol sa pagsasalita ang isa pang boses sang magtama ang paningin nila. At doon ay siya sigurado kung sinong babaeng kaharap niya. Sir Vito? Napalingon siya sa kasama nila kanina. Nandoon pa rin ang isang kamukha ni Ingrid kasama ang lalaki. Ibinalik niya ang tingin sa dalaga at hindi na nga siya nagkamali. Ingrid, nauutal niyan sambi. Napatayo na rin siya. What are you doing here, sir? Nanlalaki ang mga matang tanong nito. At ikaw, Faustina, anong pinainom mo sa kanya? Wala ate, tubig lang. Sagot ni Faustina sa kaumatras. Sir Vito, anong ininom mo? Usisa nito na may kasama pang pagsenyas ng pag-inom. Tumingin siya kay Faustina. Kinakagat itong kuko, halatang guilty.
umiiling pa sa kanya. Just water. Hindi niya natapos ang sasabihin na may sumabad na lalaki. Nako, hindi Ma'am Ingrid. Pinainom ni Ma'am Faustina ng isang basong tuba si Sir Foreigner. Faustina? Sigaw nito pero mabilis ang tumakbo palayo si Faustina, natatawa pa ito. Sorry ate, ikaw na bahala sa boyfriend mo! Sigaw nito at ilang beses na kumaway. Ingrid, sambit niya sa pangalan ng dalaga. Inabot niya rin ang kamay nito. Napangiti siya na maramdaman ang pamilyar na pakiramdam tuwing hinahawakan niya ito sa kamay. Ikaw nga si Ingrid. Hinarap na siya nito ngunit nakakunot ang noo. Hindi mo sinagot ang tanong ko. What are you doing here, Sir Vito? You just call me Vito, Ingrid. Dinala niya sa pisngi ang kamay nito, marahas naman nito yung binawi. Sasagutin mo ba ang tanong ko o hindi? Malamig nitong tanong. Ilang beses pa siya napakurap. Pilit na pinoproseso ang sinabi nito. You left me, Ingrid. Mahina niyang sambit. Huh? Iniwan kita? Tumango siya na maintindihan yun. Umalis ka without telling me, Ingrid. Pero alam mo tapos na ang kontrata ko. Tapos na ang trabaho ko. Right, Sir Vito? Alam ko, but you weren't supposed to leave without saying goodbye. You have no idea how devastated I felt when I found out you were gone. And yet, you kept avoiding me at the time. Sino hindi masasaktan, ha? May hinanakit yan tanong na ikinaawang ng labi nito. Teka lang, bakit ang laki na agad ang improvement ng Tagalog mo? Napasabunot siya sa sariling buhok dahil iyon lang ang napansin ng dalaga. This is what love can do, Ingrid. Even if it's hard to understand it, you will understand it if you're determined about something. Ginagawa ko to para sa'yo. Sambit niya. Magsasalita pa sana ito na may sumabad na naman. Ma'am Ingrid, painumin niyo na lang po ng tuba si Sir. Kung wala siyang pag-asa sa inyo, kawawa naman. Anang isang lalaki. Hay nako, hindi po siya sanay sa ganyan. Sigaw nito sabay hatak sa kamay niya. Nagpatiano naman siya. Huminto sila sa silong ng isang punong kahoy. Nang binitiwan nito ang kamay niya ay parang gusto pa niya magreklamo. So, ipapaliwanag mo na ba sa akin ang totoong dahilan kung bakit ka nasa Pilipinas? At mas lalong nandito sa Nueva Ecija? Usisa nito, pilit pa niyang iniintindi ang mga katagang yon. Ingrid, I told you, nandito ako because you're here. Bakit nga, Vito? Ipaliwanag mo. Galit ka? Nagtataka niyang tanong. Hindi ako galit, pero bakit nga? Sigaw nito, halos mapapadyak na sa lupa. Ayaw mo bang nandito ako, Ingrid? Nasasaktan niyang tanong. Ito naman ang natigilan at napasapo sa noo. Ingrid, may problema ba? Singit na isang babae. Napalingon naman ito sa nagsalita. Wala ate, okay lang po kami. Tugon nito sa kapatid. Kilala mo pala siya? Bakit hindi mo siya dalhin sa bahay? Galing pa siya sa Manila, hindi ba? Sunod-sunod na tanong ng babae. Galing ako sa Italy, Manila, then here. Sabi niya at napanganga ito sa gulat. Pinoy ka pala? Gulat itong tanong, umiling siya. I'm pure Italian. I just learned Tagalog so I could communicate with Ingrid. Paliwanag niya pero napasingap ito. Girlfriend mo bang kapatid ko? Tanong nito. Hindi pa. Mahina niyang tugon. Saka napatingin siya kay Ingrid. Naguguluhan pa rin ito. Anong hindi pa? Nakataas ng kilay ng dalaga. Ingrid, about the case. Remember? I wanted us to talk about it but you're avoiding me. Anya at sumimangot pa. Nako sis. Dali mo na sa bahay ang bisita mo. Doon kayo mag-usap. Ang swerte mo dyan. Nag-e-effort siya para sa'yo kaya huwag mo siyang babaliwalain. Paalala nito. Tinapik pa siya sa balikat at pagkatapos ay bumalik na ito sa kasama na lalaki na tumangulang sa kanya. Sige na nga, tara sa bahay. Anyaya nito. Nauna na ito naglakad, ngunit nanatili naman siya nakatayo. Nang mapansin nito na hindi siya sumusunod ay muli itong bumalik. Hinawakan siya sa kamay at hinila. Nakangiting pinagsiklop niya ang mga daliri nila. Hindi naman ito nagprotesta pa. Samantala ay hindi pa rin makapaniwala si Ingrid na makitang nasa Pilipinas nga ang binata at siya raw ang pinuntahan nito. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kasiyahan. Natutuwa rin naman siya naroon ito sa probinsya nila. Ingrid, mayaman ka? Natawa siya na marinig ang sinabi nito. My parents, our family owns a farm here. Bakit?
Usisa niya. Hinila niya ito paupo sa sofa. Feel at home, okay? Kukuha lang ako na maiinom. Wait, hindi ka ba nahilo sa ininom mong tuba? Tuba? Inosente nitong tanong. Umiling na lang siya at nagtungo na sa kusina. Siguro ay nasa kamalig ang mga magulang niya kaya wala sa mansyon. Nang makita siya ng mayordoma nilang si Nanay Marisa ay ngumiti ito. Iha, heto na. Nakahanda na yung merienda para sa inyo. May juice, tubig at kape na rin. Magiliw na sabi nito. Hala po, paano niyo nalaman na may bisita ako? Nagulat niyang tanong. Mahina ito natawa. Nakita ko roon sa balkonahe. Sige na, dali mo ito at huwag mo nang iwang mag-isa ang bisita mo. Ang gwapo ha, mahilig ka pala sa foreigner. Tukso nito sa kanya na ikinangiwi niya. Naku po, kaibigan ko lang po yun, Nanay Marisa. Sige po, salamat dito. Anya at saka kinuha ang tray at bumalik sa living room kung saan niya iniwan si Vito. Ingrid, tawag nito na makita siya. Tara, doon tayo sa second floor, sa balkonahin namin. Magandang view doon at fresh pang hangin. Nakangiti yan sabi. Tumayo ito at nilapitan siya. Ito na rin ang nagdala ng tray. You're right, maganda. Sambit nito. Nang balingan niyang binata ay nakatingin naman ito sa kanya. Say, Bella. Dagdag na sambit nito. Naalala niya tuloy ang sinabi nito sa kanya noon. Nagtataka pa siya kung sinong Bella ang tinutukoy nito. Yun pala sinabihan siya nitong maganda. Sus, nabola ka pa dyan. Lagay mo ng tray sa mesa. Anya at ininguso ang mesa. Tumango ito at sumunod naman sa kanya. Ipinaghila pa siya nito ng upuan. Thanks. Ingrid, are you guys triplets? Usisa nito. Yes, yung nagpainom sa'yo ng tuba kanina, bunso naming kapatid. Si Faustina yon. At ang babae naman kanina ay sa Tiila yon. Inom ka muna ng tubig. Please, speak to me 90% English and 10% Tagalog. Natawa siya sa sinabi nito bago kinuha ang basong tubig. Wala palang pagiging fast learner mo eh. Suko ka na agad. Naiiling niyan sa bibig. Ingrid, inaasar mo ba ako? Mariin yan na itikom ang bibig. Hindi po. Sige na, kain ka muna na merienda. Nakangiti niyan sa bibig. Thank you. Nginitian pa siya nito. Napatingin naman siya sa baba, sabay na pumasok sa gate ang mga kapatid niya. Ate! Tawag sa kanya ni Faustina na makita siya sa balkonahe. Come here! Ipapakilala ko kayo sa bisita ko. Sino Mami at Daddy? Nasa ba sila? Tanong niya sa kapatid. Pauwi na yon, pinatawag na Ate Ila. Tugon nito at nagmamadali nang pumasok sa bahay nila. By the way, Vito, paano ka pala napunta rito? Sumakay ng bus, nagrent ng kotse? Tanong niya sa binata. Ngumunguya pa ito bago siya sinagot. Inatid ako ni Papa. Then he just told me to look for you. He left after that. Paliwanag dito. So uuwi ka rin dahil wala kang dalang mga gamit. Anya, napansin niya kasi na wala itong dala. Uwi? No, hindi pa ako uwi. I will stay here for now. I have a plan, Ingrid. Napahima siya sa baba. Kahit may hinala na siya kung bakit ito nagpupumilit na manatinig, ay gusto pa rin niya marinig dito ang totoong dahilan. Seryoso ka ba talaga, Vito? Yes, I'm serious, Ingrid. Ate! Faustina, bakit ba palagi ka sumisigaw? Sita niya sa kapatid. Napanguso ito, nakangiting lumapit na rin si Ila. Kilala mo naman yan si Faustina, Ingrid, laging hyper. Sabi ng ate niya. Binalingan nito ang bisita niya at naglahad ng kamay. I'm Ila Arevalo, panganay ako sa aming magkakapatid. Pulis ang ate ko, Vito. Magkakasundo kayo niyan. Ate Ila dati siyang miyembro ng Elite Special Force sa Italy. Paliwanag niya. Napatayo ang lalaki at nakipagkamay sa kapatid niya. Hi, nice meeting you. I'm sorry about earlier. I thought si Ingrid ka. Wika naman ni Vito. It's okay, umupo ka na ulit. Sabi ng ate Ilan niya at halos sabay pa sila napatingin nang may sasakyan na huminto sa tapat ng gate. Nandiyan na sina Mami at Daddy, sasalubungin ko sila. Hi Vito, kilala mo na ako ha? Singit naman ni Faustina. Gusto mo ba ulit ang tuba? Faustina? Mahinang sambit niya sa pangalan nito, natawa lamang ito. Hindi nagtagal ay bumalik ang kapatid niya kasama ng mga magulang nila. Medyo nagulat pang makita ng mga ito si Vito. Sabay sila napatayo at napansin niyang mas lumapit sa kanyang binata. Oo, may bisita pala kayo.
Nakangiting sambit ng kanyang ina. Sa lubong naman ang kilay ng daddy niya. A foreigner? Nagtataka nitong tanong. Marahan niya si Nico ang katabi. At nang tumingin nito ay sumenyas siya. Magandang hapon po, Madam Sir. I'm Vito Garmaniego. Bati nito. Nanlaki ang mga mata ng mami niya. Mukha ka lang foreigner pero Pilipino ka naman pala iho. Namamangang sabi ng daddy niya. I'm pure Italian po, sir. Sabi ni Vito at hindi na nawala ang gulat na ekspresyon sa mukha ng mga magulang niya. Konti lang daw pong alam niya, Dad, pero nakakaintindi na po talaga siya. Basta huwag lang mabilis magsalita, magrereklamo po siya. Wika niya. Napatango ang mga ito. Siya po pala yung naging pasyente ko noon, Ma'am, Dad. Vito, parents ko, sina Daddy Isandro at Mami Inara. Nice meeting you, Madam Sir. Sambit ang binata. So, Vito Garmaniego, binisita mo lang bang anak ko o may iba ka pang sadya? Seryosong tanong ng kanyang ama. Yes sir. If you will allow me, ililigawan ko po si Ingrida. Sabay hawak nito sa kamay niya. Namilong naman ang mga mata niya. Hoy, anong pinagsasasabi mo dyan? Sigaw niya, bagamat bumilis ng tibok ng puso niya. Please Ingrida, give me a chance. Pakiusap nito, pinisil pa ang kamay niya. Pero bakit ako? Tinuro niya ang sarili. Ate, don't tell me, ire-reject mo siya. Singit naman ni Faustina. Ingrid, you're going to reject me? Nang makita niya na parang nasasaktan na naman ito, ay nakaramdam din siya ng kung ano sa dibdib. Hindi naman sa ganun, pero hindi pa tayo nakakapag-usap dito. Let's talk, Ingrid. Sabi nito at nagpaalam sa mga magulang niya na kakausapin muna siya. Napagpasyahan nilang maglakad-lakad sa labas at hindi naman binitiwan ng binata ang kamay niya. Hey Vito, seryoso ka ba talaga sa balak mo na ligawan ako? Hindi ka ba nabibigla lang? Usisa niya, kahit alam na niyan dahilan ay gusto pa rin niyang marinig na seryoso nga ito sa plano nito. Do you think pupunta ako dito kung hindi ako seryoso? Nakagata naman niya ang labi dahil napapahaba ng pagsasalita nito ng Tagalog. Kung sa bagay, sa loob ng 2 taon ay wala itong ginawa kundi ang pag-aralan yon. Pero bakit nga Vito? Bakit ako? Because I like you, but I think may feelings. Higit pa doon. Kuminto sa paglalakad ang binata at matiim siya nitong tinitigan hanggang sa abutin nito ang pisngin niya. But what about Camila? I thought nagkabalikan na kayo. Ngumiti ito at umiling. I'm not stupid enough to go back to her. You're the reason I chose to get treatment back then. You reminded me that I shouldn't pity myself just because of my situation at the time. You took care of me. You were by my side during those moments. Do you think hindi ako mahuhulog nun sa'yo? Hinadikan pa nito ang kamay niya, mas higit na nagwala ang puso niya. Anong ginawa ko mabuti sa past life ko para ibigay ka sa akin, kahit hindi naman ako humiling? Tanong niya sa mahinang boses at dahan-dahan nang tumulo ang mga luha niya. I should be the one saying that, Ingrid. Meeting you is such a blessing. And I feel there's a reason you ended up in Italy. Nakangiti nitong sambit. Thank you, Vito. Wika niya. Masuyo siya nitong hinalikan sa noo bago siya niyakap na mahigpit. I really missed you. I love you, Ingrid. Akala ko ba gusto mo lang ako? Bakit may magic word na agad? Nangingiti niyang tanong. I told you, higit sa pagkagustong nararamdaman ko. Tugon nito at muli pa siyang hinalikan sa noo. Tara na ulit sa bahay. Kailangan mo magpahinga dahil baka may jet lag ka pa. Nako, dumiretso ka pa talaga sa probinsya namin. Masayang sambit niya at siya nang unang kumala sa yakapan nila. Mabilis niya itong hinila pabalik sa mansyon. Hinatid ni Ingrid sa guest room ang binata. Iniwan niya rin doon para makapagpahinga na ito. Ma'am, Dad. Nasa sala ang mami at daddy niya. Come here, anak. Tawag ng kanyang ama. Nakangiting lumapit naman siya sa mga ito. Umupo siya sa gitna ng mga magulang niya. Mukhang mapapalayo ka na naman sa amin, Ingrid. Hindi na dahil sa trabaho. Po? Ano naman pong ibig niyong sabihin? Nagtataka niyang tanong. Kayo ni Vito Garmaniego? Wika nito. Dad, approve agad sa inyo si Vito? Sa tingin niyo po ba kapag sinagot ko siya, secure na pong future ko?
Hinawakan na mami niya ang kanyang kamay. Nakikita namin kung paano ka tingnan ng binatang yun, anak. Masayang sambit ito. Yes, lalaki rin ako, anak. Alam ko mga tingin niya sa'yo. Ganoon na ganoon ako sa mami niyo. Sabi naman ng daddy niya. Ako lang po yata nabibigla. Kasi wala naman po talaga namamagitan sa amin. Maliban sa close po kami masyado at once lang po kami nag-kiss but we're good friends po. Napapangiti pa siya sa tuwing naaalala niya ang simula ng pagkakaibigan nila. I think you're in love, anak. Komento ng mami niya sabay pisil sa pisngi niya. Kaya lang po, dumating ang ex-girlfriend niya kaya hindi na po namin yun napag-usapan. Pero wala naman po talaga akong ina-expect na may magbabago sa relasyon namin. Masaya lang po ako dahil magaling na siya. Mahabang sabi niya. Anak, gawin mo ang tingin mong magpapasaya sa'yo. Hindi kami hahadlang ng mami mo. Nandito lang kami para suportahan kayo. Nakangiti naman sabi ng daddy niya. Tumango siya at nagpasalamat. Kinagabihan ay nagising si Vito sa sunod-sunod na katok sa pinto. Agad siyang bumangon at bahagyang nagtaka kung bakit hindi pamilyar sa kanya ang kwarto. Vito, gising ka na ba? Nang marinig niya ang boses ni Ingrid ay sa kanya lang naaalala kung nasaan siya ngayon. Yes please, kami ni Ingrid. Inayos niyang higaan at nang pumasok ng dalaga ay napangiti na lang siya. Nakasuot ito ng puting bestida. Kalahati lang ng buhok nito ang nakatali. At kahit walang kolorete sa mukha, ay litaw na litaw pa rin ang natural nitong ganda. Say, Bella, sambit niya. Yan ka na naman, binobola mo na naman ako. Anyway, komportable ka ba rito? Tanong nito. Humakbang ito palapit sa kanya habang nasa likod nito ang magkabilang kamay. Nang makalapit sa kanya ay hinila niya ito paupo sa kama. Yes, thank you, love. Muli niyang hinalikan ng kamay nito. Oo nga pala, may nagpunta dito kanina. Hinatid ang maleta mo at may dala pang pasalubong. Paano nila nahanap ang bahay namin? At bakit tong hinatid ka hindi naman diretso sa mansyon? Naguguluhan nitong tanong. Nasa loob ng tinutukoy nitong maleta. I called them Ingrid. Oh, okay. Gutom ka na ba? Lumabas na tayo, naghahanda si mami ng dinner. Anyaya nito. Okay, wait for me. Magpapalit ako ng damit. Anya? Bago siya tumayo ay mabilis pa niya itong hinalikan sa labi. Vito, ipaalala ko lang sa'yo na naniligaw ka pa lang bawal magnakaw ng kiss. Sigaw nito. Natawa lang siya at nagpalitan ng dami. Puting polo shirt ang sinuot niya. Pagkatapos ay inaya niya na itong lumabas habang magkahawak sila ng kamay. Kasama ang pamilya ni Ingrid ay sabay-sabay na silang kumain ng hapunan. Mababait ang mga magulang nito, kaya hindi na siya nagtataka kung kanino nagmana ang dalaga. Kinabukasan naman ay maaga siya nagising. Vito, come here. Sandali niyang tinitigan ng babae. Faustina, sambit niya sa pangalan nito. Lumapad lalo ang ngiti ng babae. How did you know na ako si Faustina? May kuryosidad na tanong nito. I just know. Ingrid, she's a little bit shy. Tugon niya. Bakit hindi mo ako pinagkamalan na si Ate Ila? Tanong pa nito. Ila, you know your sister. Her presence is a bit intimidating. Paliwanag niya at napatango-tango na ito. Kung sa Ate Ingrid, paano naman siya nakikilala? Usisa pa nito. Sumilay agad ang ngiti niya sa labi. Well, she makes my heart beat so fast. Just looking at her eyes tells me she's my Ingrid. Dagdag na paliwanag niya. Dahil sa love, nakilala mo siya. Good for you. Sa tingin ko, hindi na nga talaga kami mababahala. Nasa mabuting taong ate ko. Make sure na hindi mo siya sasaktan dahil madaling mag-move on yun. Paalala nito na may kasama pang biro. Hey, ako bang pinag-uusapan yung dalawa? Sabay pa silang napatingin kay Ingrid. Naglahad agad siya ng kamay upang alalayan itong makababa sa huling baitang ng hagdan. Thank you. Nako, mauna na ako. Paalam ni Faustina. Good morning, love. Malambing niyang bati, saka ito hinalikan sa pisngi. Good morning. Ang aga mo nagising ngayon Yeah. How's your sleep, love? Okay naman. Ikaw ba? Balik nitong tanong sa kanya. Okay lang din. Tugon niya at napatingin naman sila kay Ila na may dalang tray. Ingrid, we're having breakfast in the garden. Hiyain mong boyfriend mo. Sabi nito. Ate, hindi ko pa siya boyfriend. Pahabol na sambit ang dalaga sa ate nito.
Napahalakak siya sa narinig. Let's go, love. Wika niya. Maya-maya pa ay nasa hardin na sila't kumakain. Ang pinakamaingay sa pamilya ay si Faustina. Si Ila ang napapansin niyang tahimik pero hindi naman ito mukhang suplada. Tinatanguan siya tuwing nagsasalubong ang tingin nila. Ingrid anak, ipasyal mo si Vito sa kamalig ha? Suwestyon ng ama nito. Nilingon niya ang katabing si Ingrid. Okay dad, paglalakarin ko po siya mamaya. Sabi nito. Sure, walang problema love. Anya, at nakita na naman niya ang pagpula ng magkabilang pisngi ng dalaga. Dad, tignan niyo po si Vito. Hindi ko pa po siya sinasagot pero may endearment na po siya sa akin. Sumbong nito sa ama na ikinatawa ng huli. Kung hindi ko lang kilala ang boyfriend mo ate, iisipin ko na Pinoy talaga siya, pati accent pinag-aralan niya rin yata. Komento ni Faustina, halatang namamangha pa rin ito sa kanya. Iba kasi nagagawa ng pag-ibig Faustina at alam kong alam mo yon. Singit naman ni Ila. Yeah, right? Kibit balikat na usal nito. Iho, nag-usap kami kagabi ng mami at daddy mo. Napalingon siya sa mami ni Ingrid. Ang mga magulang niya ang nagatid na mga gamit niya kagabi. May sinabi po ba sila? Usisa niya. Pinag-usapan namin ang kasal yun ni Ingrid. Sukat doon ay bigla na lang nasamid ang dalaga. Mabilis niyang hinagod ang likod nito. Are you okay? Nag-aalala niyang tanong. Tumango ito at napatingin sa ina. Ma'am, bakit po kasalagad ang pinag-usapan niyo? Nakangiwi nitong tanong. Hindi naman kami nagmamadali anak. Nagsisimula pa lang naman kayo. Pinag-usapan lang namin kung saan gaganapin ang kasal. Dito pa sa Pilipinas o sa Italy. Paliwanag nito. Auntie, it's up to you po kung saan niyo gusto. Anya at napatango naman ang mag-asawa. Then, sa Italy na kayo mag-i-stay for good? Curious sa tanong naman ni Faustina. He is an Italian citizen, Faustina. Besides, naroon ang business niya. Kaya naman mag-adjust si Ingrid since nag-stay naman siya ng 2 taon doon, right Ingrid? Tanong ng ate nito. Honestly speaking, hindi ko po talaga yan iniisip. Masyado pa maaga para pag-usapan ate. Sabi nito, ginagap niya ang kamay ni Ingrid, nginitian niya ito. It's okay, if you want to stay here love, pwede tayong manirahan dito. Anya, kahit alam niya malaking adjustment ang gagawin niya, hindi niya pwedeng pabayaan ang kumpanya. You can't Vito, you know that. Umiiling na sabi nito, unti-unting nalaglag ang balikat niya. Anong gusto mo love? Tell me, just don't reject me please. Pakiusap niya, ngumiti ito at inabot ang pisngi niya. We'll figure that out. Sa ngayon, dahan-dahanin muna natin ang lahat, okay? Nakangiti nitong sabi at agad siyang tumango. Kinahapunan ay nagmamadali na lumabas si Ingrid dahil alam niyang kanina pa siyang hinihintay ni Vito. Hi. Malambing niyang bati na makita ito. Nakapagpalit na ito ng damit, nakaitim na leather vest, puting t-shirt ang panloob at maong na pantalon. May kayumangging sinturon at bota. Hello Ingrid. Matamis siya nitong initian at saka inilahad ang kamay. Lumapit naman siya, tinanggap ang kamay nito. You're so handsome. Sambit niya. Humalik ito sa pisngi niya at bumulong. Thank you. Love, let's go horseback riding. Na ganito ang suot ko, Vito? Itinuro pa niya ang sarili. Nakasuot kasi siya ng kulay kremang bestida at sandals naman sa paa. Nakapusod ang buhok niya para hindi yun magulo ng hangin. That's okay. Sabi nito at basa na lang siyang sinakay sa kabayo. Napahabok agad siya sa balikat nito. Inayos pa nitong bestida niya. Malapit lang naman ang bar namin dito eh. Munting reklamo niya pero nagkibit balikat lang ito saka sumampa sa kabayo. Uy, pwede naman ako sa likod ah. Dami mong complain Ingrid ah. Komento nito. Ang isa nitong braso ay nasa baywang niya at hawak na rin ito ang tali ng kabayo. Pwede naman kasi ako sa likod mo Vito. Safe pa ako dahil makakapitan kita na maayos. You're safer here in my arms. So, do you still have any complaints, senyorita? Pwede na ba tayong umalis? Sinili pa nito ang mukha niya kaya tinulak niya ito sa noo. Ewan ko sa'yo, Filipinong hilaw. Tukso niya. Malakas ang humalakak ito bago mabagal na pinatakbo ang kabayo. I'm pure Italian Ingrid and our child would be half Italian, half Filipino. Sana kamukha mo. Because I'd love to see a mini version of you, whether it's a boy or a girl. But pwedeng both.
Ah, talaga lang ha? Bahagya siyang sumandal sa dibdib nito dahil nangangawit na siya agad. Yes, tipid itong sambit at pasimple na namang humalik sa noon niya. Vito, do you really think that we'll end up together? What if we don't? I can only see my future with you, Ingrid. Sus, pero ilan bang anak na gusto mo? Tanong niya dahil nang binanggit ito ang future nila ay hindi niya rin mapigilang isipin yon. 4, 3 boys and 1 girl. Bakit isa lang babae? Kunot noon tanong niya. She's the baby of the family and I want our princess to be only one. Her 3 brothers will take care of her. Sa huli ay napangiti na lang siya. Naalala niya sinabi noon ng kanyang ina kung paano rin ito pinili ang daddy niya. Piliin mo lalaking ikaw lang nakikita sa hinaharap. Kahit hindi siya nangangako ng anuman, ramdam mo sa bawat kilos at salita niya na mabuti at tapat ang puso niya. At iyon ang higit na mahalaga. I love you, Vito. Mahinang sambit niya ngunit sapat na upang marinig nito. Mukha na bigla ito dahil pinahinto ang kabayo. Hey, what do you always surprise me like that? Nauutal nitong tanong. Napangisi siya na marinig ang mabilis sa tibok ng puso nito. I love you, Vito, because you're the only one who truly makes me happy and makes me feel valued and loved. Yes, love. When I had lost the will for everything, you became the reason I kept moving forward. You're my strength and my weakness, Ingrid. Do you want a kiss, Vito? Para may reward ka sa akin? Nakangiti niyang tanong. Nakatitig na siya ng diretsyo sa mga mata nitong kumikislap. Reward? What I want now is to marry you, love. Kaya mo bang ibigay sa akin? Natawa siya sa kahilingan nito. Hinawakan niya ito sa panga at masuyo yung hinaplos. Alright, let's get married. Sabi niya at siya na mismo ang umabot sa labi nito. Naramdaman pa niya ang pagngiti nito bago siya hinawakan sa batok at tumugon sa halik. 1 taon pa lumipas bago sila ikinasal at sa paglipas ng panahon ay natupad ang pangarap ni Vito na magkaroon sila ng 4 na anak at babae nga ang naging bunso nila. Bon Pomerillo, Lolo and Lola! Nakangiting bati ng panganay nilang si Von at agad itong nagmano sa mga lolo't lola. Lolo, Lola, siamo di nuovo qui! Pagpapahayag naman ni Vihan na naroon na naman sila sa Nueva Ecija. Ito ang pangalawa nilang anak. Ay nako, Ingrid, nakakaintindi ba ito ng Tagalog? Hysterical na sigaw ng mami niya. Ma'am, syempre, hindi ko hayaan na lumaki silang walang alam sa lingwahe natin. Natatawa niyan sabi. Hawak-hawak niya sa kamay ang bunso nilang anak na lalaki, si Viraj. Bless ka rin sa lolo't lola mo, anak. Namiss ko po kayo, lolo't lola. Malambing na sabi nito. Mabuti pa itong si Viraj. Sabi ng daddy niya. Matapos halikan ng mga apo ay siya naman ang nagmano sa mga ito. Nasa likod naman niya ang asawa at ang nag-isa nilang prinsesa. Buhat-buhat ito si Venice. Nagsalita naman ang asawa niya. But dad, mas marami pa po silang alam kaysa sa akin. Pero mas mabilis matutong isang ito. Ginulo nito ang buhok ng anak nilang si Viraj. Ang panganay po naming si Von, nako, huwag na po kayo magtaka. Close po ito sa nono niya. Successor niya ito soon dahil siya lang pong gustong maging piloto. Yes po, Lolo. I want to become an international pilot just like Nono. Masayang sigaw ni Von. Ipinakita pa nito ang kwintas, eroplano ang pendant niyon. Ako po, gusto ko pong maging kagaya ni Daddy, Lolo. Singit ni Viraj. Yumakap pa ito sa binti ng ama. See? Bata pa po yung mga apo nyo. May mga pangarap na. Sabi niya at kinuha naman ng mami niya ang bunso nila. Tara na't pumasok. Nasa bahay pa yata nila sina Faustina Tila. Excited din ang mga pinsan nyo na makita kayo mga apo. Anyaya sa kanila ng daddy niya. Umakbay naman sa kanyang asawa. Saka sila pumasok sa loob ng bahay. This has always been my dream, Ingrid. Thank you for letting me experience this wonderful life. Ako rin naman. Anya at humilig siya sa dibdib nito. Dumiretso sila sa veranda na madalas silang tambayan tuwing nasa Nueva Ecija sila. Nagpahanda agad ang merienda ang mami niya. Let's play outside later, once Nathaniel arrives too, Vihan. Sabi ng panganay nila na makaupo ito sa tabi ng daddy nito. Yes po, kuya! Hyper na sigaw naman ni Vihan. Lumapit naman si Viraj sa kuya nito.
How about me, kuya? Hindi niyo po ba ako isasama sa play niyo? Tanong nito. Of course, you'll be with us, Viraj. Ani ng kuya nito. Nagkatinginan sila ni Vito. Dahil magandang pagpapalaki nila sa mga anak nila, malapit ang loob at mahal na mga ito ang isa't isa. You two, princess, wait for your girl cousins. Sabi nito sa bunso nila. 2 taong gulang pa lang si Venice kaya medyo tahimik pero may pagkabibo din ang kanilang prinsesa. Eat, daddy? Eat po! Maliit ang boses na sabi nito. Gutom na agad, love. Natatawang sabi ng asawa niya sabay halik sa matambok nitong pisngi. Alright boys, kain muna kayo ng merienda bago kayo mag-play sa baba ha. Von, bawal magpunta sa bar nang hindi nagpapaalam sa amin ng daddy mo ha, anak? Paalala niya sa panganay. Si, Mami! Mahinahon nitong tugon. Ma'am, Dad, si Sonog Gio Auntie Ila e Auntie Faustina. Benvenuti, titas! Sigaw na naman ni Bihan at wala talagang makakapigil dito sa pagsasalita ng Italian. Sinabi lang nito na dumating ng 2 nitong tita. Grazie, Bihan! Dinig nilang sigaw naman ni Faustina. Grazie! Natawa sila ni Vito nang gayahin iyon ng bunso nila. Nagulat pa ito at inosente silang tinignan na parang nagtataka din kung bakit sila tumatawa. Gaya-gaya ka talaga, anak. Anya at siya naman ang humalik sa pisngi nito. Nang hapon na yon, para ba nagkaroon sila ng family reunion, kumpletong pamilya at masaya silang nagkwentuhan at nagtawanan. Akala niya noon dinala siya sa maling destinasyon, iyon ang magpapahirap sa kanya habang buhay. Hindi niya yun ginusto at pakiramdam niya ay tila pinaparusahan siya ng langit. Ngunit hindi pala ganoon. Hindi man niya inaasahan ay magiging instrumento pala siya kung bakit muling babangon ang isang tao. Unti-unti niyang naramdaman na ang mga maling daan ay bahagi ng isang mas malaking plano. At sa gitna ng lahat ng iyon, doon niya natagpuan ang pag-ibig. Pag-ibig na hindi niya hiniling at kusa na nang dumating. Pag-ibig na naging lakas at dahilan niya upang patuloy na umusad at lumaban sa buhay. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!